Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Si Miguel ay isang lalaking simpleng naninirahan sa isang tahimik na bayan. Madalas siyang makitang nakaupo sa kanyang maliit na kanto sa isang coffee shop, tumitingin sa mga papeles at inaasikaso ang mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Matapos ang 5 taon ng pagiging isang junior manager sa isang malaking kumpanya, bigla siyang nawalan ng trabaho dahil sa mga malupit na pagbabago sa ekonomiya. Ang mga malupit na pagbawas sa mga tauhan ay nagdulot ng isang hindi inaasahang alon ng pagkawala at kalituhan. Hindi madali para kay Miguel tanggapin ang kalagayan. Habang binabaybay ang araw-araw niyang mga gawain, ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol sa hinaharap ay naging mabigat. Anong nangyari? Paano niya hinarap ang lahat ng mga plano at pangarap na kanyang binuo? Isang hapon, habang siya ay nakaupo sa paborito niyang kanto, nag-text si Lucas, ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata. "Bro, kumusta? May oras ka ba mamaya? Magkita tayo." Isang simpleng mensahe, ngunit ito na ang nagbigay ng liwanag kay Miguel. Hindi siya sigurado kung ano ang nararamdaman niya sa mga sandaling iyon, ngunit alam niyang kailangan niyang makipagkita kay Lucas. "Lucas, pasensya na kung medyo nahirapan akong mag-reply. Puno ang utak ko ngayon," sagot ni Miguel habang ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa harap ng coffee shop. Walang kibo si Lucas sa unang saglit. Tapos, umiti siya ng matamis at nagbigay ng malakas na tapik sa balikat ni Miguel. "Walang anuman, Miguel. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon, pero nararamdaman ko na malaki ang pagkakaiba ng iyong pakiramdam. Ang pagkatalo ay hindi ang katapusan ng kwento. Minsan, ang pagkawala ng isang bagay ay ang tamang pagkakataon para sa isang mas maganda at mas mataas na layunin." Mabilis na yumuko si Miguel, nakaramdam ng hirap. "Lucas, hindi ko alam kung paano ko hiharapin ang mga susunod na araw. Parang lahat ng plano ko, bigla na lang naputol. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko." Umupo si Lucas sa harap niya, ang mga mata nito ay matalim, puno ng malasakit. "Miguel, minsan, ang mga pagsubok at pagdurusa ay hindi tungkol sa kung ano ang nawala, kundi kung paano tayo magsisimulang muli. Ang buhay na may layunin, kahit sa gitna ng pagdurusa, ay may dahilan. Tandaan mo, ang Diyos ay may plano para sa iyo." "Plano? Diyos?" tanong ni Miguel, tila naguguluhan. "Paano ako magtitiwala sa isang plano kung hindi ko nga alam kung ano ang mangyayari bukas?" Lucas ay nagsimulang magkwento. "Alam mo, si Juan ay isang kaibigan ko. 1 taon na ang nakalipas, siya rin ay nawalan ng trabaho at naghirap sa financial. Ngunit ang pinakamahalaga ay hindi ang mga bagay na nawawala kundi ang lakas ng loob na muling magsimula. At sa kabila ng lahat, nakatulong ang pananampalataya sa kanya at mas naging matatag siya sa buhay." Nagpahinga si Miguel at napaisip. "Baka nga," sambit niya, "pero paano kung hindi ko magawang magtiwala?" "Magsimula ka lang sa maliit na hakbang," sagot ni Lucas. "Simulan mo sa pagiging bukas sa plano ng Diyos sa iyong buhay. Kung magkakaroon ka ng tapang na sumunod, tutulungan ka ng Diyos na makita kung ano ang pinakamahalaga." Tahimik si Miguel habang tinitingnan ang kape sa kanyang harapan. Hindi niya alam kung ano ang susunod, ngunit sa kanyang kalooban, naramdaman niyang may isang bahagi ng kanya na nagsasabing subukan ang sinabi ni Lucas. Ang araw ay natapos, at habang sila ay naglakad patungo sa kanilang mga bahay, isang tanong na patuloy na bumabagabag kay Miguel: "Ano ang plano ng Diyos para sa akin?" Tila ba isang pahiwatig na may nakatago pang mas malalim na kahulugan sa kanyang buhay? Sa mga darating na araw, si Miguel ay maglalakbay sa isang landas na puno ng mga pagsubok at pagkakataon. At sa kabila ng lahat ng mga tanong at kalituhan, unti-unti niyang matutuklasan na ang pag-asa at ang layunin ng buhay ay hindi laging nakikita sa mga material na bagay, kundi sa pananampalataya at sa mga tamang desisyon na ginagawa natin bawat araw. Ang mga sumunod na araw ay punong-puno ng pagninilay para kay Miguel. Sa bawat umaga, isang bagong tanong ang bumangon sa kanyang isipan: "Ano nga ba ang aking layunin?" Pagkatapos ng isang linggong pag-iwas sa kanyang dating mga kaibigan at ang kakulangan ng sigla sa kanyang mga gawain, napagpasyahan niyang sundin ang payo ni Lucas at magsimulang magdasal, hindi lamang para humingi ng sagot, kundi para magtiwala sa plano ng Diyos. Isang Sabado ng umaga, nagpunta siya sa simbahan. Walang kasamahan, mag-isa lang siya, tahimik at naglalakad sa loob ng simbahan na may halong kaba at paghihirap.
Habang ang ilan sa mga mananampalataya ay nagsisimba, si Miguel ay nakaupo sa isang sulok, nakatingin sa krus at iniisip ang mga saloobin na bumabagabag sa kanya. Lord, ano po ba ang plano mo para sa akin? Tanong ni Miguel mula sa kaloob-looban ng kanyang puso. Bakit ako pinagdadaanan ng ganito? Hindi ko na po alam kung anong susunod. Habang siya ay nagdarasal, isang malumanay na tinig ang narinig mula sa likuran. Puno ng tanong ang puso mo, Miguel. Ngunit kung maghihintay ka ng sagot, matututo kang makinig. Si Tita Clara, ang matandang kaibigan ng kanyang ina, ay tumabi sa kanya. Kilala siya ni Miguel mula pagkabata, at ang kanyang pagiging mahinahon at puno ng karanasan ay laging naging gabay sa kanya. Tita Clara, nagulat si Miguel. Anong ginagawa mo dito? Tinutulungan ko ang mga kabataan na magdasal. At naramdaman ko na kailangan mo ng kausap, sagot ni Tita Clara habang nauupo sa tabi niya. Napangiti si Miguel, ngunit hindi niya maiwasang magsalita. Tita Clara, hindi ko po alam kung anong nangyayari sa buhay ko ngayon. Wala akong trabaho, ang mga pangarap ko ay parang unti-unting nawawala. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Tumahimik si Tita Clara at inabot ang kamay ni Miguel, pinisil ito ng mahinahon. Ang buhay, Miguel, ay parang isang paglalakbay. Hindi mo palaging makikita ang buong daan. Pero kapag natutunan mong magtiwala at maghintay sa tamang panahon, makikita mo ang mga hakbang na kailangan mong gawin. Miguel ay tahimik, nag-iisip. Pero paano kung ang mga tanong ko ay hindi nasasagot? Bawat tanong, may sagot na darating. Minsan, hindi ito ang sagot na gusto mo, ngunit ito ang kailangan mo, sagot ni Tita Clara. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap at habang tumatakbo ang oras, naramdaman ni Miguel ang isang kakaibang pag-asa. Ang mga salita ni Tita Clara ay parang liwanag sa madilim na landas. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, nagpasya si Miguel na maglakad-lakad sa paligid ng simbahan, nag-iisa, ngunit hindi na tulad ng dati. Ang bawat hakbang ay tila mas magaan at may bagong pananaw sa buhay. Sa sumunod na linggo, nagsimula siyang magboluntaryo sa isang outreach program na pinamumunuan ng simbahan. Ito ay isang hakbang na dati ay hindi niya naisip na gagawin, ngunit habang binabaybay niya ang mga lansangan at nakikita ang mga mahihirap na pamilya, napansin niya ang isang bagay. Ang pagkakaroon ng layunin ay hindi palaging nakabase sa kung ano ang natamo mo, kundi kung ano ang kaya mong ibahagi. Isang araw, habang namamahagi ng pagkain sa isang komunidad, nakatagpo siya ng isang batang lalaki na may malungkot na mata. Ang batang ito, si Roberto, ay walang magulang at palaging naghahanap ng tulong mula sa iba. Lumapit si Miguel sa bata at inalok ito ng pagkain. Salamat po, kuya, sabi ng bata, hindi makatingin ng diretsyo kay Miguel. Hindi na siya nagsalita pa, ngunit habang pinagmamasdan ang batang lalaki, natutunan ni Miguel na ang tunay na layunin sa buhay ay hindi palaging nakikita sa mga malalaking tagumpay, kundi sa mga simpleng bagay na ginagawa natin para sa iba. Isang linggo ang lumipas, at si Miguel ay naging mas aktibo sa mga gawain ng outreach. Habang tumutulong siya sa mga nangangailangan, unti-unti niyang natutunan na ang pagtulong sa iba ay hindi lamang isang pagkilos ng kabutihan, kundi isang hakbang patungo sa mas mataas na layunin. Siya ay natututo ng pagpapakumbaba, ng pagiging bukas sa mga bagong karanasan, at higit sa lahat, ang pananampalataya na ang Diyos ay may mas magandang plano kaysa sa kanyang sariling mga pangarap. Hindi ko po alam kung ano ang susunod na mangyayari, sabi ni Miguel isang gabi habang nakaupo sa isang mesa kasama si Tita Clara. Ngunit sa mga araw na ito, natutunan ko na kahit hindi ko pa nakikita ang buong larawan, ang mahalaga ay ang hakbang na ginagawa ko ngayon. Tita Clara ay ngumiti. Iyan ang simula ng tunay na paglalakbay, Miguel. Kapag natutunan mong magtiwala sa Diyos at maghintay sa tamang panahon, malalaman mong ang mga pagsubok na dinaanan mo ay may mas malaking layunin. Ang ilang linggo na ang lumipas mula nang magsimula si Miguel magboluntaryo sa simbahan, at may mga pagbabago ng unti-unti sa kanyang buhay. Habang patuloy siyang nagsisilbi sa mga mahihirap, naramdaman niya ang isang bagong sigla sa kanyang katawan at isipan. Hindi na siya tumatakas mula sa mga problema, sa halip, hinaharap na niya ang mga ito ng may pananampalataya. Isang araw, habang nag-aalaga siya ng mga bata sa isang outreach event, tinanong siya ni Tita Clara, Miguel, kumusta na ang iyong layunin? Miguel ay huminga ng malalim, ang mga matay puno ng pag-isip. Tita Clara, sa mga nakaraang linggo, natutunan ko na ang layunin ko ay hindi lang para sa sarili ko. Nalaman ko na may mas mataas na layunin ang maglingkod sa iba.
Ang pakiramdam ng pagtulong sa mga tao, ng pagkakaroon ng bisa sa buhay nila, ito ang tunay na kagalakan. Tita Clara ay ngumiti ng malumanay. Mahalaga ang bawat hakbang na iyong ginagawa, Miguel. Hindi mo pa nakikita ang buong plano ng Diyos para sa iyo, ngunit tiyak na inihahanda ka niya sa isang mas mataas na tunguhin. Dumating ang isang linggo ng malaking kaganapan. Ang simbahan ay nagdaos ng isang malaking misyon sa isang liblib na barangay at inanyayahan si Miguel na sumama. Ito ang pagkakataon na matutulungan nila ang buong komunidad ng mga mahihirap at magbigay ng pagkain, damit at mga gamot. Hindi ito ang unang pagkakataon na si Miguel ay maglilingkod sa mga nangangailangan, ngunit ang lalim ng gawain sa barangay ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw. Habang papalapit ang araw ng misyon, nagkaroon siya ng pagkakataon makausap si Lucas, ang matagal niyang kaibigan. Si Lucas ay masigasig sa kanyang pananampalataya, at laging nagbibigay ng mga gabay kay Miguel sa tuwing naguguluhan siya. Magandang pagkakataon ito, Miguel, sabi ni Lucas habang magkasama sila sa isang cafe shop. Ang pagtulong sa mga tao ay hindi lang pagpapakita ng kabutihan. Nagsisilbi itong paraan upang makita nila ang Diyos sa atin. Marami sa kanila ang maaaring hindi pa nakakakilala sa Kanya. Ang iyong mga aksyon ay maaaring magbukas ng kanilang mga mata. Miguel ay napaisip sa sinabi ni Lucas. Alam mo, Lucas, sa bawat tao na nakikita ko sa mga proyekto natin, napapansin ko na mas marami pa ang kailangang tulungan. Minsan naiisip ko, paano ba magtatagal ang ganitong klase ng buhay? Hindi mo kailangang sagutin ang lahat ng tanong, Miguel, sagot ni Lucas. Ang mahalaga ay ang bawat hakbang. Ang bawat buhay na matutulungan mo, bawat tao na magkakaroon ng pag-asa, iyan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Ang araw ng misyon ay dumating, at si Miguel ay tumulong sa pamamahagi ng pagkain, pamimigay ng mga damit, at pakikipag-usap sa mga residente ng barangay. Habang ang iba ay abala sa mga gawain, si Miguel ay naglakad sa gilid ng komunidad, sinusubukang makipag-usap sa mga tao at makinig sa kanilang mga kwento. Magandang araw po, Lola, sabi ni Miguel sa isang matandang babae na nakaupo sa harap ng isang bahay. Pwede po ba akong makausap? Si Lola, isang simple at mabait na babae, ay ngumiti kay Miguel. Anak, ano ang maitutulong ko sa iyo? Gusto ko lang pong malaman kung paano kayo nakarating dito, at kung ano ang kailangan nyo, sagot ni Miguel, ang mga mata ay puno ng malasakit. Lola ay nagsimula magkwento ng kanyang buhay. Dati kami ay may kalabaw, may maliit na sakahan. Pero nang dumaan ang bagyo, nawalan kami ng lahat. Ngayon, ako na lang mag-isa dito. Wala akong ibang pamilya kundi ang aking mga anak na malayo. Habang nakikinig si Miguel sa kwento ni Lola, napansin niya ang mga kabataang naglalaro sa kalye at ang mga batang naglalakad sa likod ng mga kabahayan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit ramdam na ramdam ni Miguel ang kawalan ng tiwala sa buhay, ang kalungkutan na dala ng mga matinding pagsubok sa buhay. Nakakalungkot po, sabi ni Miguel habang pinagmamasdan ang mga bata. Paano po ninyo nakakayanan? Ang bawat araw ay isang regalo, anak. Minsan mahirap, pero may mga bagay pa rin na dapat ipagpasalamat, sagot ni Lola, isang ngiti ang gumugol sa kanyang labi. Habang ang misyon ay nagpapatuloy, si Miguel ay nadarama ang isang bagong sigla. Hindi na siya nag-aalala sa mga problema ng kanyang buhay, sa halip, ang puso at isipan niya ay nakatuon na sa mga tao na kailangan ng tulong. Ang pagtulong sa kanila ay naging isang gawain ng pag-ibig at pananampalataya. Sa gabi ng misyon, habang ang mga tao ay nagpapahinga pagkatapos ng isang mahirap na araw, nakatambay si Miguel sa isang sulok ng komunidad, malalim ang iniisip. Isang batang babae ang lumapit sa kanya, si Andrea, isa sa mga batang ipinaglingkod nila sa misyon. Kuya, salamat po sa lahat ng tulong, sabi ni Andrea. Ang saya ko po at ang pamilya ko. Miguel ay napangiti, ngunit ang sinabi ng batang ito ay nagbigay sa kanya ng mas malaking pananaw. Hindi ko po kailangan ng pasasalamat. Ang mahalaga ay makakita tayo ng liwanag kahit sa gitna ng dilim. Bago magtapos ang misyon, nagpasya si Miguel na makipag-usap kay Tita Clara tungkol sa mga bagay na umikot sa kanyang isipan. Tita Clara, sa mga araw na ito, natutunan ko ang isang mahalagang aral. Ang pagiging isang lingkod ng Diyos ay hindi palaging makikita sa mga material na bagay. Ito ay mas nakikita sa mga simpleng buhay na binabago natin. Tita Clara ay ngumiti, pinapansin ang mga galak sa mata ni Miguel. Tama ka, Miguel. Ang iyong layunin ay hindi palaging malaki, ngunit malaki ang epekto ng bawat hakbang na ginagawa mo.
Tinutulungan mo ang mga tao na makita ang Diyos sa kanilang buhay. Sa isang umaga, habang si Miguel ay naglalakad papuntang simbahan upang magsimula ng bagong linggo ng paglilingkod, isang hindi inaasahang pagsubok ang dumating sa kanyang buhay. Nagising siya ng masama ang pakiramdam at pagkagulat nang matutunan na ang kanyang ina, na matagal nang may karamdaman, ay lumala ang kalagayan. Hindi siya nakatiis ng magpatuloy sa simbahan, kaya't nagdesisyon siyang dumaan sa ospital upang magbigay ng suporta sa kanyang pamilya. Habang nasa ospital, si Miguel ay nag-alala sa kalagayan ng kanyang ina na nasa liina. Ang lahat ng mga plano para sa misyon at pagtulong sa mga nangangailangan ay kailangang isantabi pansamantala. Ang sakit na nararamdaman niya ay nagbukas ng mga tanong at kawalan ng tiwala sa kanyang sarili. Paano niya ngayon matutulungan ang ibang tao kung ang sarili niyang pamilya ay may malaking pangangailangan? Ang mga sigaw ng pananampalataya ay tila nauurong sa damdamin ng kalungkutan. Si Tita Clara, hindi nagtagal, ay dumating sa ospital. Naramdaman ni Miguel ang mga mata ni Tita Clara na puno ng malasakit. "Miguel, anak, paano ang iyong ina?" Miguel ay tumingala at pinahid ang luha sa kanyang mga mata. "Tita Clara, hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Pakiramdam ko, hindi ko kayang magsilbi at maglingkod sa iba kung ako'y nahulog sa ganitong sitwasyon. Hindi ko kayang magpatuloy." Tita Clara ay naupo sa tabi ni Miguel. "Alam ko na ang mga pagsubok ay mahirap, Miguel. Pero tandaan mo, sa bawat pagsubok, pinapalakas ka ng Diyos. Hindi mo kailangan mag-isa. Huwag mong kalimutan na ang pananampalataya ay hindi lang nasa mga tagumpay, kundi lalo na sa mga paghihirap. Kapag tayo'y nasa dilim, doon natin natutuklasan ang tunay na liwanag." Sa mga susunod na linggo, patuloy ang pag-aalaga ni Miguel sa kanyang ina. Habang pinapalakas niya ang loob ng kanyang pamilya, naramdaman niyang ang pananampalataya na minahal niya ay nagsisimula ring magbago ng hugis. Sa bawat pagdulog ng panalangin, nakikilala niya ang Diyos sa mas personal at mas malalim na paraan. Hindi ito isang Diyos na laging nandyan upang magbigay ng kaligayahan, kundi isang Diyos na nariyan sa lahat ng oras, sa pagsubok, sa pagluha, at sa pag-asa. Sa isang pagkakataon, habang ang kanyang ina ay nagpapagaling, si Miguel ay naglalakad papuntang simbahan nang makita niyang muli si Lucas. Pinansin ito ni Lucas at nagsimula silang mag-usap. "Kamusta, Miguel? Pansin ko na parang may mabigat kang dinadala," tanong ni Lucas. Miguel ay nag-isip ng saglit tapos tumugon. "Lucas, siguro tama ka. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Wala akong sapat na lakas. Ang mga pangarap ko, ang mga layunin ko, parang naglalaho." Lucas ay tumingin kay Miguel, ngumiti ng mahinahon. "Hindi mo kailangang lakasan ang lahat ng oras, Miguel. Tinutulungan ka ng Diyos, pero minsan, kailangan mo ring matutong magpatawad sa iyong sarili at tanggapin na ang ilang bagay ay hindi mo kontrolado." Habang tumatagal, nagsimulang magbukas si Miguel sa mga tao sa simbahan at pamilya. Habang nagpapatuloy ang pagpapagaling ng kanyang ina, ang mga mahahalagang aral mula sa mga usapan nila ni Tita Clara at Lucas ay nagsimulang magkaroon ng epekto. Sinimulan niyang makita na ang tunay na paglilingkod ay hindi palaging nakikita sa mga malalaking hakbang, kundi sa pagtanggap sa kanyang mga kahinaan at pagpapaubaya sa Diyos sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Isang gabi, sa pagdarasal bago matulog, si Miguel ay nagtanong sa Diyos. "Panginoon, paano ko ba malalaman na ang lahat ng ito ay may dahilan? Bakit ako dumaan sa mga pagsubok na ito?" Walang sagot agad, ngunit sa puso ni Miguel, naramdaman niya ang isang malalim na kapayapaan. Ang Diyos ay hindi laging nagsasalita ng direkta, ngunit sa mga oras ng katahimikan, nadama niyang may mga pagkakataon na ang bawat pag-aalala ay nagiging bahagi ng mas malaking plano. Isang linggo, dumaan si Tita Clara upang personal na makita ang kalagayan ni Miguel. Nagdala siya ng mga panalangin at mga salita ng gabay. "Miguel, anak, may isang bagay akong nais iparating sa iyo. Lahat ng pagsubok ay may layunin. Hindi lahat ng plano ng Diyos ay malinaw sa atin sa unang pagkakataon. Minsan, kinakailangan nating magtiwala na sa bawat hakbang, siya ay magbibigay ng lakas." Miguel ay tumingala, puno ng pag-aalala at pananabik. "Tita Clara, paano kung hindi ko magawa? Paano kung hindi ko makaya?" Hindi mo kailangang mag-isa, Miguel. Tandaan mo na hindi dahil sa iyong lakas ay nagiging matagumpay ang lahat ng bagay. Ang tagumpay ay matatagpuan sa pagtanggap sa iyong pagiging mahina at pagpapasakop sa Diyos.
Sa gabi ng pagdapo ng bagong buwan, nagdasal si Miguel ng taimtim sa simbahan. Naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa kabila ng mga pagsubok. Hindi kayang baguhin ang mga nakaraan, ngunit kaya niyang baguhin ang kanyang pananaw. Ang pananampalataya na minahal niya ay muling sumik sa kanyang puso, at ang pag-asa ay naging matibay. Ang bawat hakbang, na kahit mahirap, ay nagsimula niyang tanggapin bilang bahagi ng kanyang mas mataas na layunin. Maaga nagising si Miguel sa umagang iyon. Ang araw ay nagsisimulang sumikat, at ang mga ulap sa kalangitan ay nag-umapaw ng mga kulay na kahel at rosas. Isang katahimikan ang bumabalot sa kanya na hindi niya naramdaman ng matagal. May nararamdaman siyang kakaiba, parang may isang pinto na magbubukas sa kanya. Matapos ang isang gabi kung saan ang kalagayan ng kanyang ina ay medyo tumatag, pakiramdam ni Miguel ay naaalis ang bigat na palaging naroroon. Alam niyang marami pang hamon na haharapin, pero mas malakas na ang kanyang pananampalataya. Gayunpaman, hindi niya maitatanggi na may mga oras na may pagdududa pa rin sa kanyang isipan. Tama ba ang daan na tinatahak ko? Tanong niya sa sarili, habang naglalakad siya sa tahimik na kalye. Biglang nagring ang telepono niya. Isang tawag mula kay Lucas. Ang boses ni Lucas, bagaman mahinahon, ay puno ng pagka-urgente. Miguel, kailangan mong pumunta dito ngayon. May mahalaga kang kailangang makita. Nag-atubili si Miguel. Alam niyang ang kanyang ina ang kanyang pangunahing responsibilidad, pero may naramdaman siyang kakaibang presyon sa tono ng boses ni Lucas kaya't nagpasya siyang pumunta. Hindi niya alam kung anong aasahan, pero may nagsasabi sa kanyang isipan na ang pagpunta ay magdadala ng isang mahalagang pagbabago. Pagdating sa bahay ni Lucas, nakita ni Miguel ang kanyang kaibigan sa terasa, may seryosong ekspresyon sa mukha. Inanyayahan siya ni Lucas na umupo. Miguel, alam mo na ang ating bayan ay dumadaan sa maraming pagsubok, hindi ba? Marami ang nahihirapan sa aspetong pinansyal, espiritual. Pero may isang bagay na nangyayari na kailangan mong malaman. Tumingin si Miguel kay Lucas, hinihintay ang susunod na sasabihin. Si Lucas ay malalim na huminga. Pumunta ako sa isang misyon na ginanap dito nitong mga nakaraang araw. Nagsalita ang mga misyonaryo tungkol sa kahalagahan ng pagtulong sa kapwa, hindi lang sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng oras, tulong, at dasal. Ang pinaka-nakakagising sa akin ay ang sinabi ng isa sa kanila. Sinabi niya na ang tunay na kasaganaan ay hindi nakabatay sa material na bagay, kundi sa pagtulong sa iba, at sa pagiging bahagi ng plano ng Diyos para sa mga tao sa paligid natin. Tahimik na nakinig si Miguel. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa kanyang puso. Alam na niya ito, ngunit hindi niya naisip na may ibang tao na makakapagbigay ng ganitong mensahe nang may ganitong lakas at tiwala. Tumingin siya sa lupa at nag-isip. Pero paano ko matutulungan ang iba kung ako nga mismo ay nahihirapan? Ang buhay ko ay puno ng mga tanong. At si Mama? Pakiramdam ko'y nawawala pa rin ako. Nilapitan siya ni Lucas at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Miguel, huwag mong kalimutan ang sinabi ng mama mo. Hindi sa kung ano ang mayroon ka, kundi kung ano ang maibibigay mo ang magpapakita ng iyong halaga. Baka wala ka pang lahat ng gusto mo ngayon, pero ang mga meron ka na, ang iyong pananampalataya, ang iyong oras, ang iyong dedikasyon, ito ang tunay na yaman, mas mahalaga pa kaysa sa anumang material. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kay Miguel ng isang bagong pananaw. Hindi na siya dapat mag-focus sa kung anong wala siya, kundi kung ano ang maaari niyang ibahagi sa iba. Sa mga sumunod na araw, mas pinili ni Miguel na mag-focus sa pagtulong at paglilingkod. Nagsimula siyang magsagawa ng maliliit na proyekto sa komunidad, nakipagtulungan sa mga leader at miyembro ng simbahan upang matulungan ang mga nangangailangan. Bawat hakbang na ginawa niya upang maglingkod ay nakaramdam siya ng presensya ng Diyos sa mas malalim na paraan, na para bang siya ay ginagabayan patungo sa isang mas mataas na layunin. Ngunit isang hapon, habang naglalakad siya sa kalsada, nakatagpo siya ng isang kaibigan mula sa kabataan, si Ricardo. Ang kanilang pagkikita ay isang magandang sorpresa. Palibhasa ay matagal na silang hindi nagkikita, natutuwa si Miguel sa pagkakataong makausap si Ricardo. Laking gulat niya nang makita niyang parang may kabuntot na problema si Ricardo, na may lungkot sa mata. Ricardo, ang tagal na nating hindi nagkita, ang masiglang bati ni Miguel habang pinipisil ang kamay ng matandang kaibigan. Miguel, akala ko hindi na kita makikita. Kamusta na ang buhay? Tanong ni Ricardo na may ngiti. Pumapangalawa pa lang.
Pero sa totoo lang, nagsisimula akong mag-reconnect sa aking pananampalataya. Para bang may natutunan akong bago, isang bagay na hindi ko pa naisip dati. Ikaw, ano ang nangyari sa buhay mo? Tumingin si Ricardo kay Miguel at nagdalawang isip. Alam mo, Miguel, marami akong pinagdadaanan sa buhay. Ang mga problema sa pera, ang pressure sa trabaho, pati na rin ang sarili kong pananampalataya. Parang nawawala na ako. Minsan, parang wala nang saysay ang lahat. Dahil sa bagong pananaw, nagsimula si Miguel na magbahagi ng mga natutunan. Alam ko kung anong nararamdaman mo, Ricardo. Mahirap ang buhay at ang paghihirap ay isang tunay na pagsubok. Pero ang natutunan ko ngayon ay hindi nakabase sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung ano ang maibibigay mo. Hindi sa mga material na bagay, kundi sa kung paano ka nakakatulong sa mga tao sa paligid mo. Minsan, sa ating paghihirap, ginagamit tayo ni God upang mas maging buo tayo. Nakita ni Ricardo ang seryosong hitsura ni Miguel at tila nadama ang bigat ng kanyang mga salita. Siguro nga, Miguel. Kailangan ko pang mag-isip tungkol dyan. Ito lang ang alam ko, Ricardo. Ang pinakamahalagang layunin na maaari nating magkaroon ay ang maglingkod sa iba. Hindi lang nagpapagaling ang pagtulong sa iba, kundi pati na rin sa atin, pagtatapos ni Miguel. Sa gabing iyon, umupo si Miguel sa kanyang kwarto, nag-iisa at nagmuni-muni. Habang iniisip ang mga nangyari sa araw na iyon, naramdaman niyang may bagong kapanatagan sa kanyang puso. Lakas loob niyang tinanggap na may layunin siyang sinusundan. Hindi niya alam kung ano ang hinaharap, pero sa ngayon, buo ang kanyang loob na ipagpatuloy ang daang tinatahak, na may tiwala na ang Diyos ang maggagabay sa kanya. Sumik ang araw ng maaga, at ang hangin sa paligid ay nagdulot ng malamig na simoy. Si Miguel ay naglalakad papunta sa simbahan, dala ang mga iniisip na nag-aalab sa kanyang isipan. Simula nang magsimula siyang maglingkod sa komunidad, naramdaman niyang tila hindi natatapos ang mga hamon at pagsubok na dumarating sa kanya. Bagamat nagsisimula na siyang makakita ng pag-asa, alam niyang hindi pa siya tapos sa kanyang misyon. Habang naglalakad siya, napansin niyang malayo sa kalsadang tinatahak niya ang isang batang nag-iisa, tahimik at parang may dalang matinding pasanin. Lumapit si Miguel sa kanya, tinanong kung anong pangalan ng bata. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Miguel, may malumanay na tono. Bakit ka nag-isa dito? Tumingin ang bata kay Miguel at ngumiti ng bahagya, bagamat may lungkot sa kanyang mata. Ako po si Liam, sagot ng bata. Pinapunta ako ng tatay ko dito para maghanap ng trabaho, pero hindi ko po siya mahanap. Nahulog po yata ang kanyang wallet sa daan. Miguel ay hindi nakatiis at dinala si Liam sa simbahan para maghanap ng tulong. Habang naglalakad, nakaramdam siya ng malasakit at galit sa kalagayan ng batang ito. Kung ganito kalupit ang mundo para sa kanya, paano pa kaya ang ibang tao na walang kamalay-malay sa mga pagsubok na darating? Pumasok sila sa simbahan at agad na tinulungan ng mga tagapamahala ng simbahan si Liam. Nagdasal si Miguel kasama ang bata, at habang nagsisimba sila, naramdaman ni Miguel na mas malalim na koneksyon ang nabubuo sa pagitan niya at ng Diyos. Naramdaman niyang ang bawat pagdasal, bawat pagtulong, ay nagdadala ng higit pang kahulugan sa kanyang buhay. Matapos ang misa, nilapitan ni Father Santiago si Miguel. Miguel, mabuti ang iyong ginagawa sa pagtulong sa batang ito, ngunit nais ko sanang ipaalala sa iyo na hindi laging madali ang pagpapakita ng malasakit sa iba. May mga pagkakataon na ang pagtulong sa iba ay magsisilbing pagsubok din sa ating pananampalataya. Nagtaka si Miguel. Paano po iyon, Father? Pagtulong sa iba ay laging makatarungan, hindi ba? Father Santiago ay ngumiti, ngunit may kabuntot na malalim na pag-isip sa kanyang mga mata. Minsan, ang tunay na pagtulong ay hindi lang sa pisikal na aspeto. Pagtulong sa kanilang espiritu, sa kanilang pananampalataya, iyon ang mas mahirap. Kung maghahanap tayo ng tunay na tagumpay, kailangan natin tanggapin na may mga pagsubok na darating sa atin. Si Miguel ay nag-isip ng malalim at pakiramdam niyang may nararamdaman siyang higit pang layunin. Alam niyang ang pagsubok sa buhay ay bahagi na ng pagiging isang lingkod ng Diyos, at ang kanyang pananampalataya ay siya ring magiging lakas niya upang malampasan ang mga pagsubok na ito. Pagbalik ni Miguel sa kanilang bahay, nakatagpo siya ng bagong sulat na ipinadala sa kanya. Ang sulat ay mula sa isang non-governmental organization na nag-aalok ng trabaho para sa mga taong nais tumulong sa mga nangangailangan, at ang mga layunin ng organisasyon ay tumugma sa mga halaga ni Miguel.
Nais nilang makipagkolaborasyon sa mga proyekto para sa komunidad at magtulungan upang matulungan ang mga pamilya sa kanilang mga pinansyal na pangangailangan. Si Miguel ay nagdalawang isip, ngunit sa kabila ng kanyang pangarap na tulungan ang lahat, naramdaman niyang ito na ang pagkakataon na kailangan niyang kunin. Itinaguyod siya ng Diyos upang magpatuloy sa mas malaking misyon. Isang linggo ang lumipas at patuloy na nagsagawa si Miguel ng mga proyekto para sa komunidad, pero dumating ang isang malaking pagsubok. Isang abiso mula sa ospital ang natanggap niya, nagkaroon ng komplikasyon ang kalusugan ng kanyang ina. Kailangan nitong sumailalim sa isang operasyon, at kailangan nilang maghanap ng malaking halaga ng pera upang masustentuhan ang pagpapagamot. Si Miguel ay nagulat, ngunit hindi siya pinanghinaan ng loob. Nagdasal siya ng taimtim, humiling ng gabay mula kay God. Panginoon, alam ko po na kayo ang aking tagapagligtas at wala akong makikilala na higit pa sa inyo. Gabayan niyo po ako. Puno ng pasasalamat at pagpapakumbaba ako sa lahat ng biyaya na natamo ko. Tulad ng mga nakaraang pagsubok, hindi binigo si Miguel. May dumating na mga donors mula sa simbahan, at nagbigay sila ng tulong pinansyal para sa operasyon ng kanyang ina. Hindi lamang si Miguel ang natulungan, kundi pati na rin ang buong komunidad na nagsama-sama upang magbigay ng tulong. Pumunta si Miguel sa ospital, may ngiti sa kanyang labi at ang puso'y puno ng pasasalamat. Nang makita niya ang kanyang ina na muling gumising mula sa operasyon, hindi niya maitago ang saya sa kanyang mga mata. Siya'y natutong tanggapin ang bawat pagsubok at yakapin ang layunin ng Diyos para sa kanya. Habang binabaybay nila ang proseso ng pagpapagaling ng kanyang ina, naramdaman ni Miguel na ang bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa kanyang tunay na misyon. Marami mang pagsubok, ngunit sa bawat hamon ay may pagpapala at biyayang naghihintay. Sa tamang panahon, magiging ganap na ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Nagmumuni-muni si Miguel sa ilalim ng lilim ng isang puno, habang ang mga ibon ay umaawit sa malayo at ang hangin ay dahan-dahang dumadampi sa kanyang balat. Ang mga sumusunod na linggo ay puno ng hamon at pagsubok, ngunit natutunan niyang yakapin ang bawat bahagi ng kanyang misyon, kahit na ito'y puno ng sakit at kalungkutan. Ang kanyang ina, na matagal na niyang inaalala, ay nagsimula ng gumaling at dahan-dahan ay nakabangon mula sa operasyon. Ngunit, ang tunay na pagsubok kay Miguel ay hindi na sa pisikal na aspeto, ito ay nasa aspeto ng kanyang pananampalataya at layunin sa buhay. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas malalim ang kanyang koneksyon sa Diyos. Hindi na lamang siya nagdadasal para sa sarili, kundi para sa iba, lalo na sa mga tao sa komunidad na patuloy niyang tinutulungan. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman niya ang malupit na pagsubok ng tinatawag nilang pagdarasal ng puso. Hindi laging madali. Isang hapon, habang papauwi si Miguel mula sa isang proyekto, dumaan siya sa isang maliit na tindahan ng mga lumang aklat. Napansin niya ang isang libro na nakatambak sa tabi ng kanto, puno ng alikabok at matagal nang hindi nababalikan. Kinuha niya ang aklat, binuksan ito, at nagsimulang magbasa. Sa bawat pagsubok, ang pananampalataya ay itinuturing na pinakamahalagang sandata, nabasa niya mula sa isang bahagi ng aklat. Hindi sa pamamagitan ng lakas o yaman ay nakakamtan ang tunay na tagumpay, kundi sa pagtitiwala sa Diyos. Ilang sandali pa, habang nakalubog ang kanyang isipan sa mga salitang iyon, napansin niyang may isang matandang lalaki na lumapit sa kanya. Ang aklat na yan, anak, ay isang bihirang koleksyon, sabi ng matanda, na may ngiti sa kanyang mukha. Naglalaman ito ng mga aral na hindi kayang matutunan ng lahat, dahil ito'y nagmumula sa mga karanasang binubuo sa mga pagsubok. Nagulat si Miguel at tumingin sa matanda. Paano mo po nalaman? Tanong niya, halata ang pagkamangha sa mata. Ang matanda ay tumawa ng mahina. Dahil ako rin ay dumaan sa mga pagsubok. Pero ang tunay na layunin ng buhay ay hindi lamang makatawid mula sa isang pagsubok patungo sa isa pang pagsubok. Ang layunin ay makita ang mas mataas na plano ng Diyos at tanggapin ito, anuman ang mangyari. Si Miguel ay nakaramdam ng bagong lakas mula sa mga salitang iyon. Binigyan siya ng matanda ng isang mahigpit na yakap, at bago siya umalis, iniwan nito ang isang piraso ng papel na nagsasabing, panatilihin mong buhay ang iyong pananampalataya, Miguel. Hindi ka nag-iisa. Pumunta si Miguel sa simbahan upang magdasal. Ang gabing iyon ay puno ng tahimik na panalangin. Ang bawat hakbang na binabaybay niya ay nagiging isang hakbang patungo sa kanyang misyon. Sa mga sandaling iyon, naisip ni Miguel na hindi siya nag-iisa sa lahat ng pagsubok.
Lahat ng dumarating sa buhay ay may dahilan, lahat ng pagsubok ay nagdadala ng aral na magbibigay daan upang makamit ang layunin ng Diyos para sa kanya. Habang ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang kanyang mga labi ay bumibigkas ng mga dasal, biglang sumik ang liwanag mula sa altar ng simbahan. Si Father Santiago ay lumapit sa kanya at nagbigay ng isang maliit na pangaral. Miguel, sa bawat araw, nagiging mas matibay ang iyong pananampalataya. Tandaan mo na ang Diyos ay hindi ka pababayaan. Kung ikaw ay tapat sa iyong misyon, ang mga biyaya ng langit ay tiyak na darating. Si Miguel ay hindi nakapagsalita agad. Ang mga salitang iyon ni Father Santiago ay tila tumagos sa kanyang kaluluwa, nagbigay ng lakas na hindi niya kayang ipaliwanag. Salamat po, Father. Pakiramdam ko po, lahat ng ginagawa ko ay may saysay at dahilan, sagot ni Miguel na may mata ng pasasalamat. Isang linggo ang lumipas at patuloy na tumulong si Miguel sa komunidad, ngunit isang malaking pagsubok ang dumating sa kanyang buhay. Ang isang proyekto na kanyang pinangunahan ay nauurong dahil sa kakulangan ng pondo. Hindi alam ni Miguel kung ano ang gagawin. Ang mga tao sa komunidad ay umaasa sa kanya, ngunit tila parang hindi niya kayang tapusin ang mga gawain. Ang bawat hakbang ay tila napakabigat. Nagpunta siya sa simbahan upang magdasal at humingi ng gabay sa Diyos. Panginoon, hindi ko na po alam kung paano magpapatuloy. Puno po ako ng takot at panghihina. Ngunit alam ko po na sa mga oras ng pagsubok, kayo ang aking magiging lakas. Gabayan niyo po ako, nagmakaawang panalangin ni Miguel. Bago siya makalabas ng simbahan, dumaan ang isang hindi inaasahang tao, si Liam, ang batang kanyang tinulungan dati. Nakatayo ito sa pintuan ng simbahan, may hawak na isang malaking envelope. Kuya Miguel, may dala po akong tulong, sabi ni Liam na may ngiti sa kanyang mukha. Nagbigay po ng donasyon ang mga tao sa aming komunidad para sa proyekto. Alam po nila na may mabuting layunin kayo. Miguel ay hindi makapaniwala. Tila ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng bata. Ang panalangin niya ay nasagot. Pumunta si Miguel sa komunidad at pinangunahan ang proyekto gamit ang mga donasyon na natanggap. Ang mga tao ay nagtulungan upang matulungan ang bawat isa, at sa huli, natapos nila ang proyekto ng matagumpay. Si Miguel ay natutong tanggapin na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang Diyos ay laging nagbibigay ng paraan. Ang mga araw ni Miguel ay nagsimulang magbago. Matapos ang matagumpay na pagtatapos ng proyekto sa komunidad, ang kanyang pananampalataya at lakas ay nagpatuloy na lumago. Habang ang mga tao sa komunidad ay patuloy na nagkakaisa upang magtulungan at magtagumpay, naramdaman ni Miguel na ang bawat hakbang ay tila nagdadala siya mas malapit sa layunin na itinakda ng Diyos para sa kanya. Isang hapon, habang naglalakad siya sa tabi ng ilog, nakatagpo siya ng isang kabataang nag-iisa sa isang bato sa tabi ng tubig. Ang batang lalaki ay mukhang nalulumbay, malungkot at nawawala sa sariling mundo. Lumapit si Miguel at tinanong siya, "Bakit ka malungkot, anak?" Ang bata ay nag-angat ng mata at nagsimulang magkwento. "Kuya, wala po akong alam kung paano makakalabas sa aking sitwasyon. Lahat ng mga pangarap ko ay parang nawawala. Hindi ko po alam kung paano pa magpapatuloy." Si Miguel ay umupo sa tabi ng bata, nagbigay ng malumanay na ngiti at nagsalita ng may malasakit. "Alam mo, hindi palaging madali ang buhay. Ngunit sa mga pagkakataong ikaw ay nawawala, makikita mo na ang bawat pagsubok ay may aral. Magtiwala ka lang sa Diyos at walang imposible sa Kanya." Ang bata ay tinitigan si Miguel, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng may pag-asa. "Kuya, paano po kung hindi ko kayang magtiwala? Paano ko po malalaman kung tama ang daan na tatahakin ko?" Miguel ay nag-isip sandali bago nagsalita, ang pagsunod sa Diyos ay isang paglalakbay. Hindi laging makikita ang buong daan agad, ngunit ang bawat hakbang na gagawin mo, kahit na madilim, ay magdadala sa iyo sa liwanag. Magtiwala ka lang. Nakita ni Miguel sa mga mata ng bata ang isang bagong sigla. Bagamat may kalungkutan pa sa puso ng batang iyon, nagsimula niyang maramdaman ang init ng pag-asa. Tinulungan ni Miguel ang batang magtayo ng mga pangarap muli, ipinakita sa kanya na kahit sa pinakamadilim na oras, mayroong ilaw ng pag-asa na magbibigay gabay. Pagbalik ni Miguel sa kanyang tahanan, nagsimula siyang magdasal. Sa bawat pagninilay, natutunan niyang mahalaga ang bawat hakbang na tatahakin, at hindi niya maaaring gawing madali ang lahat. Hindi madali ang maging tapat sa misyon, lalo na sa mga oras ng pagdududa. Isa na namang pagsubok ang dumating.
Isang araw, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa kanyang kaibigan, si Aling Rosa, isang leader ng isang lokal na simbahan. Miguel, anya, may mga tao sa komunidad na nangangailangan ng tulong. May mga pondo silang inilaan para sa inyong proyekto, ngunit may mga isyong legal na lumitaw. Kailangan mo ng tulong upang maisaayos ito. Ang tawag na iyon ay nagdulot ng labis na kaba kay Miguel. Hindi siya handa para sa isang malaking hamon. Naisip niyang, paano ko ito maayos? Ang lahat ng ito ay umaasa sa aking tagumpay. Ngunit, sa kabila ng takot, alam niyang may layunin ang Diyos sa lahat ng ito. Nagdasal siya, humiling ng gabay. Panginoon, tulungan mo po akong magtiwala sa iyong plano, at gabayan mo po ako sa pagsasakatuparan ng misyon na ito. Hindi nagtagal, nagsimula siyang magtulungan muli sa mga tao sa komunidad. Nakipag-ugnayan siya sa mga abogado at mga eksperto sa mga legal na issue upang malutas ang problema. Sa kabila ng mga hadlang, ang kanyang pananampalataya ay lumakas at natutunan niyang humingi ng tulong mula sa iba. Hindi na siya nag-iisa. Sa bawat araw na lumipas, nadama ni Miguel na ang mga pagsubok ay tila nagiging mas magaan dahil sa tulong ng kanyang mga kaibigan at komunidad. Tinutulungan siya ng Diyos na makatagpo ng mga solusyon sa bawat problema at magpatuloy sa kanyang misyon. Sa kabila ng mga pagsubok, natutunan niyang humingi ng tulong, magtiwala, at magpatuloy sa pagsulong. Ang araw ng tagumpay ay dumating din ang isyu ng pondo at mga legal na hadlang ay nalampasan at natuloy ang proyekto. Natutunan ni Miguel na sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay, ang Diyos ay hindi siya pinabayaan. Si Miguel ay nakatayo sa harap ng mga tao na may ngiti sa kanyang mukha. Ito ay hindi lamang ang aking tagumpay, kundi tagumpay ng bawat isa sa atin. Nagsama-sama tayo, nagtiwala sa Diyos, at natutunan nating magsanib puwersa. Ang buong komunidad ay nagdiwang. Hindi lamang ang proyekto ang natapos, kundi pati na rin ang kanilang pagkakaisa at pananampalataya. Sa mga sandaling iyon, natutunan ni Miguel na ang tunay na tagumpay ay hindi sa material na bagay, kundi sa pagiging buo ng kanilang layunin at sa pagkakaroon ng isang puso na tapat sa Diyos. Lumipas ang mga linggo, at ang mga alaala ng mga pagsubok at tagumpay ni Miguel ay patuloy na naging gabay sa kanya. Ang komunidad na kanyang pinaglilingkuran ay naging mas matibay, nagkakaisa at punong-puno ng pananampalataya. Ngunit habang ang lahat ng ito ay nagaganap, naramdaman ni Miguel na ang kanyang misyon ay hindi pa natatapos. Isang bagong hamon ang malapit nang dumating. Isang araw, habang naglalakad siya sa gitna ng komunidad, nakatagpo siya ng isang matandang babae na may matalim na mga mata at isang mabigat na ekspresyon sa mukha. "Ikaw ba si Miguel?" tanong ng matanda, ang kanyang tinig ay may kabigatan. "Opo, ako po yon." "Paano po kita matutulungan?" tugon ni Miguel na nakaramdam ng pag-aalala. "May mga bagay ka bang natutunan?" tanong ng babae. Ang kanyang tanong ay nagdulot ng isang matalim na kuryente sa puso ni Miguel. Kung hindi mo pa alam, ang paglalakbay na ito ay hindi pa natatapos. May isang mas malaking layunin na nag-aantay sa iyo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang matandang babae ay hindi nagbigay ng ibang paliwanag. Tumalikod siya at naglakad palayo, iniwan si Miguel na naguguluhan. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon? Ano ang susunod na hakbang na dapat niyang gawin? Ang mga tanong ay nagsimulang mag-ikot sa kanyang isipan. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Miguel. Nagdasal siya ng taimtim, humiling ng gabay. "Panginoon, hindi ko alam kung ano ang mga susunod na hakbang. Ipinagkatiwala mo sa akin ang isang malaking misyon, at natutunan ko ng magtiwala sa iyo. Ngunit ngayon, parang may isang bagay pa na kulang. Ano po ang aking dapat gawin?" Sa kabila ng kanyang mga alalahanin, nagsimula siyang magtiwala na ang matandang babae ay nagsilbing isang mensahero na ipinadala ng Diyos. Mayroong isang bagay na naghihintay para sa kanya, isang misyon na mas malaki kaysa sa lahat ng kanyang naranasan. Kinabukasan, nagdesisyon si Miguel na sumama sa isang misyon ng kanyang kaibigang si Aling Rosa. Isang outreach program na itinaguyod ng simbahan upang magbigay ng mga gamot at makatawid sa mga lugar na naapektuhan ng mga kalamidad. Naglakbay sila ng magkasama at nakarating sa isang bayan na matagal nang naapektuhan ng mga sakuna. Habang nagtatrabaho sila sa bayan, nakatagpo si Miguel ng isang batang lalaki na may sugat sa kamay. Ang bata ay hindi makagalaw at ang kanyang mata ay puno ng takot at sakit. Nilapitan ni Miguel ang bata at tinanong siya, "Anak, anong nangyari sa'yo?" "Nasugatan po ako sa kalikasan," sagot ng bata, ang kanyang boses ay malungkot.
wala na po akong pamilya. Mag-isa na lang po ako. Nararamdaman ni Miguel ang sakit ng bata. Isang matinding lungkot ang sumakit sa kanyang puso. Pinunasan ni Miguel ang kanyang mga mata at nagsimula siyang magdasal ng tahimik, humiling na sana'y maibalik ang saya at pag-asa sa bata. Habang tumatagal, naramdaman ni Miguel ang isang hindi maipaliwanag na lakas mula sa Diyos, at sa isang sandali, nakaramdam siya ng pagpapalakas sa kanyang espiritu. Hindi siya nag-iisa. Ang Diyos ay kasama niya sa lahat ng paglalakbay. Ang mga araw na dumaan ay puno ng mga mahahalagang karanasan. Sa kabila ng hirap ng kanilang misyon, natutunan ni Miguel na bawat hakbang ay nagdadala ng bagong aral at lakas. Ang kanyang puso ay patuloy na natututo na magtiwala, magbigay, at magsakripisyo. Pagkatapos ng linggong iyon, naglakbay sila pabalik sa kanilang komunidad. Habang sila ay nasa daan, nakatagpo sila ng matinding bagyo na nagdulot ng mga aberya. Ang kanilang mga gamit ay nasira, at ang kanilang misyon ay nahirapan, ngunit si Miguel ay nanatiling matatag. Alam niyang ang mga pagsubok ay bahagi lamang ng mas malaking layunin. Pagdating nila sa komunidad, sinalubong sila ng mga tao, puno ng pasasalamat at galak. Miguel, ikaw ay isang tunay na lingkod ng Diyos, sinabi ni Aling Rosa. Nakita namin kung paano mo ibinahagi ang iyong lakas at pananampalataya sa bawat hakbang ng misyon. Ikaw ay naging inspirasyon sa amin. Nang gabing iyon, nagdasal si Miguel kasama ang komunidad. Naramdaman niyang, sa lahat ng mga pagsubok, hindi siya nag-iisa. Ang Diyos ay patuloy na naggagabay sa kanya. At sa bawat pagsubok na dumarating, natutunan niyang magtiwala at lumakad ng may pananampalataya. Makalipas ang ilang linggo, nagpatuloy ang buhay ni Miguel sa loob ng komunidad. Ang mga tao sa kanilang baryo ay patuloy na umaasa sa kanyang mga aral at paglilingkod. Ngunit, sa kabila ng mga tagumpay, isang matinding pagsubok ang muling dumating sa kanyang buhay. Isang matandang kaibigan mula sa nakaraan ang dumaan, isang taong kanyang iniiwasan, si Jonathan, isang dating kasamahan sa misyon na nakagawa ng hindi magagandang desisyon noong nakaraan. Nagulat si Miguel nang makita si Jonathan sa harap ng simbahan, naglalakad ng mabigat ang mga paa, at may mga bakas ng paghihirap sa mukha. Miguel, tawag ni Jonathan, ang tinig ay may kalungkutan at pagkatalo. Patawarin mo ako. Alam ko na matagal ko nang nasaktan ang puso mo. Si Miguel ay napahinto, hindi makapaniwala sa nakita. Hindi na sila nagkikita ng matagal, at ang mga alalahanin na iniwasan niyang balikan ay muling sumit. Jonathan, anong nangyari sa iyo? Tanong ni Miguel, ang tono ng boses ay may halong pagkabigla. Hindi ko na kayang magtago pa, sagot ni Jonathan, ang mga mata niya ay naglalaman ng pagsisisi. Nagkamali ako. Sinaktan ko ang iyong tiwala, at hindi ko na alam kung paano magbabalik loob. Miguel ay nag-isip saglit. Ang kanilang relasyon noon ay puno ng magagandang alaala, ngunit ang mga pagkakamali ni Jonathan ay nagdulot ng sugat sa kanilang pagkakaibigan. Mabilis na tumakbo sa isip ni Miguel ang mga sakit na dulot ng kanilang hiwalayan, ngunit sa kabila nito, natutunan niya na ang tunay na layunin ng kanyang misyon ay hindi lamang ang maglingkod sa iba kundi pati na rin ang magpatawad at magbigay ng pag-asa. Jonathan, nagsimula si Miguel, ang boses ay may kabigatan. Hindi madali ang magpatawad, lalo na kapag ang sakit ay malalim. Ngunit sa lahat ng natutunan ko rin na ang pagpapatawad ay isang kalayaan, hindi para sa iyo, kundi para sa akin. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ang hangin ay malamig, at ang mga ulap sa langit ay nagbigay ng senyales na ang ulan ay malapit na. Hindi na nakatiis si Jonathan at nagpatuloy, Miguel, alam ko na hindi ko kayang ayusin ang mga pagkakamali ko. Pero sana, mabigyan mo ako ng pagkakataon na magbago at itama ang aking mga maling desisyon. Ang puso ni Miguel ay tumibok ng mabilis. Hindi madali ang magpatawad, ngunit isang malalim na pag-unawa ang pumasok sa kanyang isipan. Patawarin kita, Jonathan, sabi ni Miguel, ang mga mata ay matimpi, ngunit puno ng malasakit. Lahat tayo ay may mga pagkakamali. Lahat tayo ay may mga pagkakataon na nawawala sa tamang landas. Ang mahalaga ay ang pagnanais na magbago at magsimula muli. Si Jonathan ay napaluha, hindi makapaniwala sa mga salitang binitiwan ni Miguel. Miguel, salamat. Wala na akong ibang hiling kundi ang makapagsimula muli at itama ang mga pagkakamali ko. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi natatapos sa mga salita. Isinasagawa ito sa mga aksyon at sa patuloy na pagsuporta sa bawat isa, sagot ni Miguel.
Magtrabaho tayo ng magkasama at maglingkod sa komunidad tulad ng dati. Nagpatuloy ang kanilang usapan, at sa mga sumunod na araw, nagsimulang magtrabaho si Jonathan sa komunidad bilang bahagi ng outreach team. Ang kanyang pagbabalik loob ay isang patunay na ang Diyos ay may plano para sa bawat isa, at ang tunay na layunin ng buhay ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng biyaya, kundi sa pagbabalik loob at pagpapatawad. Si Miguel, sa kanyang bahagi, ay naging isang tagapagpahayag ng pag-ibig at pagpapatawad. Habang siya ay patuloy na naglilingkod sa komunidad, natutunan niyang ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang sugat na dulot ng ibang tao, kundi sa kakayahan ng isang tao na magbigay ng pagkakataon sa pagbabago at sa bagong simula. Sa huling linggo ng buwan, isang malaking pagtitipon ang ginanap sa simbahan. Ang buong komunidad ay nagsama-sama upang magpasalamat at magdasal sa lahat ng biyaya at tagumpay na kanilang natamo. Sa mga sandaling ito, si Miguel at Jonathan ay nagtipon sa harap ng altar, nagdasal at nagpasalamat sa pagkakataon na muling maglingkod ng magkasama. Panginoon, salamat po sa pagkakataon ng pagbabago, dasal ni Miguel. Salamat sa pagpapatawad at sa pagpapakita ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Sa pagtatapos ng kanilang panalangin, nagkaroon ng matamis na kasiyahan ang puso ni Miguel. Alam niyang ang kanyang misyon ay hindi pa tapos, at ang bawat hakbang na ginagawa nila, bawat pagkakataon na maglingkod at magpatawad, ay isang bahagi ng mas malaking layunin na inihanda ng Diyos para sa kanila. Muling binuksan ni Danica ang mata, tila isang panaginip na dahan-dahang nagiging katotohanan. Nasa likod siya ng isang simbahan, ang mga gabing langit ay nililok ng malamlam na ilaw mula sa mga ilaw ng kandelabra. Habang nililibot ang paligid, naramdaman niyang parang may bagong simula na naghihintay sa kanya. Mula sa mga lugar na puno ng mga alalahanin, napansin niya ang isang bagong kalakasan na nagsimula ng mag-ugat sa kanyang puso. Bakit kaya ako naparito? Tanong ni Danica sa sarili, habang pinagmamasdan ang bawat pahina ng mga libro sa kanyang mga kamay. Naisip niyang paano siya natutong magtiwala sa Diyos sa gitna ng lahat ng mga pagsubok at sakripisyo. Minsan, hindi mo na alam kung nasaan ka, kung saan pupunta, o kung sino ka na. Ngunit sa bawat hakbang, may mga kaakibat na lihim ng buhay. Sa bawat salita ni Pastor Antonio at ng kanyang mga kaibigan, mas nagiging malinaw sa kanya kung paano magtiwala sa plano ng Diyos, kahit paminsan ay mahirap intindihin ang lahat ng nangyayari. Isang araw, habang nasa simbahan si Danica at nagdarasal ng taimtim, napansin niya ang isang batang babae na papalapit sa kanya. Si Alicia, isang batang may malungkot na mata at mga tanong tungkol sa buhay, ay hindi maiiwasang magtanong kay Danica. Ate Danica, paano po ba magtiwala sa Diyos? Tanong ni Alicia, habang ang mga mata niya ay puno ng kalituhan. Mabilis na nilingon ni Danica ang batang babae, at ipinakita sa kanya ang kanyang mga kamay na nagsimulang magbigay ng liwanag sa dilim. Kailangan mong magtiwala na hindi ka pababayaan ng Diyos, sagot ni Danica. Hindi man ito madali, pero sa bawat hakbang na iyong gagawin, siya ang magdadala sa iyo sa tamang landas. Ang pagtitiwala ay parang isang ilaw na unti-unting nagbibigay gabay sa atin. Habang nagsasalita, ramdam ni Danica na muling lumakas ang kanyang pananampalataya. Ipinagpapasalamat niya ang bawat araw na ipinagkaloob sa kanya upang magpatuloy at magbigay liwanag sa iba. Ngunit ang mga pagsubok na pinagdadaanan niya ay hindi pa rin natatapos. May isang tawag na bumangon muli. Makalipas ang ilang linggo, isang pagkakataon ang dumating. May mga kaibigan si Danica na nag-alok sa kanya ng isang misyon sa ibang lugar. Isang misyong magdadala ng tulong sa isang liblib na bayan sa tabi ng bundok. Ngunit sa kanyang isipan, tanong na naman ang naglalaro, paano kung matuloy siya sa misyon na ito at mawalan siya ng pagkakataon upang ayusin ang kanyang buhay at ang kanyang mga pinansyal na pangangailangan? Ate, bakit hindi mo nalang tanggapin ang alok nila? Sa tingin ko, makakatulong ito sa iyo upang mas mapalalim ang iyong relasyon kay Kristo, payo ng kanyang kaibigang si Maya. Nag-isip si Danica ng malalim. Alam niyang ito ang tamang pagkakataon upang magpatuloy sa kanyang layunin at pagpapalawak ng kanyang pananampalataya. Ngunit ang takot na mawala ng ibang oportunidad ay nagbigay ng pag-aalinlangan. Pumunta siya sa simbahan at nagdasal. Panginoon, kung ito po ang iyong plano para sa akin, tutulungan mo po ako sa bawat hakbang. Hindi ko po alam ang aking hinaharap, ngunit nagtitiwala ako na ikaw ang magdadala sa akin sa tamang daan. Amen. Sa mga salitang iyon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Muling tumayo si Danica nang may tiwala sa kanyang puso at pag-asa sa hinaharap.
Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi isang madaling desisyon, ngunit ito ay isang paglalakbay na hindi nagtatapos sa isa lamang hakbang. Ang bawat hakbang na tatahakin ni Danica sa kanyang misyon ay magdadala ng mas maraming pagsubok at pagtutok sa mga layunin ng Diyos. Ngunit sa pagtanggap na siya ay narito para sa isang layunin, natutunan niyang yakapin ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay, pati na rin ang mga hindi inaasahang pagpapala. Pagdating ni Danica sa bayan sa bundok, ang kanyang puso ay puno ng kaba at pag-asa. Ang lahat ng kanyang mga pag-aalinlangan ay unti-unting naglaho habang pinagmamasdan ang masilayan niyang mga kabahayan na matatagpuan sa gilid ng bundok. Ang mga tao rito ay tahimik at mapayapa, ngunit may halong hirap sa kanilang mga mata. Ang misyon na ipinagkaloob sa kanya ay isang hamon, hindi lamang para sa kanila, kundi para rin sa kanyang sariling pananampalataya. Huwag kang mag-alala, Danica. Gagabayan ka ng Diyos sa bawat hakbang na iyong gagawin, sabi ni Maya sa isang tawag na ginawa ni Danica bago siya umalis. Habang binabaybay nila ang madilim na daan papuntang bayan, pakiramdam ni Danica ay isang mahaba at mapait na paglalakbay. Ngunit alam niyang kailangan niyang magtiwala. Sa bawat araw na lumipas, si Danica ay patuloy na naglilingkod sa mga tao ng baryo. Tinuruan niya silang magtulungan, magdasal, at magtiwala sa Diyos, kahit nasa gitna ng kanilang paghihirap. Tinutulungan niya rin ang mga kabataan ng baryo na magkaroon ng edukasyon at pangarap, at ang mga matatanda na magdasal ng mas taimtim. Habang ang mga bata at matanda ay nagsasama-sama sa mga gawain, napansin niyang ang kanilang mga mata ay nagsimulang magbukas at magliwanag. Unti-unting nakikita ni Danica ang mga pagbabago sa kanilang mga buhay. Isang araw, habang tinutulungan niyang magtanim ng mga gulay ang mga tao sa baryo, nilapitan siya ni Nena, isang matandang babae na may malalim na mga mata at matamis na ngiti. "Bata, hindi mo ba alam na ikaw ay naging isang ilaw sa aming buhay?" tanong ni Nena, habang tinitingnan si Danica ng may paggalang. "Ang inyong pagdating dito ay parang isang sagot sa aming mga panalangin. Alam namin na ang Diyos ay may plano para sa bawat isa sa atin, at ikaw, Danica, ay ipinadala upang ipakita sa amin kung paano magtiwala." Nakaramdam ng init si Danica sa kanyang puso. Habang naglalakad siya kasama si Nena papuntang isang maliit na kubo ng mga matanda, naisip niyang ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay hindi nasayang. Ang mga pagdududa at takot na nararamdaman niya dati ay nagsimulang mawala. Ang pagtanggap ng kanyang misyon at ang kanyang layunin ay nagsimula ng magbigay ng mas malinaw na direksyon sa kanyang buhay. "Alam mo, Nena, hindi ko rin po alam kung paano magtiwala ng ganito. Noon, puno ako ng mga tanong at pangarap na hindi ko alam kung paano matutupad. Pero sa bawat hakbang, natutunan kong ipagkatiwala sa Diyos ang lahat," sabi ni Danica. "Hindi ko kayang baguhin ang lahat ng ito mag-isa, ngunit naniniwala akong siya ang magdadala sa atin sa tamang daan." Nang sumunod na linggo, nakatanggap si Danica ng isang liham mula sa kanyang mga kaibigan sa Maynila. Ang liham ay naglalaman ng isang oportunidad na hindi inaasahan. May isang proyekto sa kanilang komunidad na magbibigay ng malaking tulong sa mga bata at pamilya sa bayan na kanyang pinagtatrabahuhan. Ang proyekto ay magpapalawak ng edukasyon, magtutok sa kalusugan, at magbibigay ng mga oportunidad para sa kabuhayan. Sa pagbasa ni Danica ng liham, isang matamis na ngiti ang sumik sa kanyang labi. Ang lahat ng pinaghirapan niya at ng mga tao sa baryo ay nagsimula ng magbunga. Ang proyekto ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng pamilya ng bayan. Tila ba ang Diyos ay nagsasabing, "Narito ako, at ako ang magbibigay ng mga biyaya sa tamang oras." Tinutulungan ni Danica ang mga tao ng baryo upang matutunan nila ang kahalagahan ng pagtanggap at pagpapatawad. Kasama ng mga batang nag-aaral at ng mga matanda na nagdarasal, natutunan nilang magtiwala na ang bawat pagsubok ay isang hakbang patungo sa mas maganda at mas maliwanag na bukas. Isang gabi, habang ang buong baryo ay nagdiriwang ng tagumpay sa pamamagitan ng isang munting salo-salo, si Danica ay nagdasal ng taimtim. "Panginoon, salamat po sa lahat ng pagpapalang ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa pagtulong sa amin upang makatawid sa mga pagsubok. Salamat sa mga biyaya na dumating at sa mga taong tumulong sa amin sa bawat hakbang. Ipinagpapasalamat ko po ang lahat ng ito, at patuloy po akong maglilingkod sa iyong layunin. Amen." Habang ang mga tao ng baryo ay nagsasaya at nagsasama-sama sa kanilang tagumpay, napansin ni Danica ang mga mata ng bawat isa. Ang mga mata nila ay nagliliwanag ng bagong pag-asa, at ang mga ngiti nila ay puno ng pasasalamat.
Ang mga pagsubok at sakripisyo ni Danica ay nagbigay daan sa mga hindi inaasahang pagpapala. Sa bawat hakbang na tinahak niya, nagbukas ang mas maraming oportunidad hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa buong komunidad. Sa pagtanggap sa plano ng Diyos, natutunan niyang yakapin ang kanyang misyon, at sa huli, nahanap niya ang pag-asa na matagal na niyang hinahanap. Kung umabot ka hanggang sa huling bahagi ng video na ito, nais naming malaman. Mag-iwan ng komento gamit ang salitang ipagpupunyagi sa ibaba upang ipakita na natapos mo ang buong video. Gusto naming makita kung sino ang talagang sumubok at nakasunod hanggang dulo. Huwag kalimutang magkomento at ibahagi ang video na ito sa iba na kailangan ng inspirasyong ito.